I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, it's me again. Hello universe. Ayan, mga bes, shoutout sa inyo mga kababayan. Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello mga bes. Nako, mayroon tayong very good news for everybody. Ayan sa mga nagtatanong, ano ba daw ang nangyari sa Maharlika Investment Corporation? At saka si sino ba yun? Si Secretary Piñol ba yan? Correct me if I'm wrong. May pinos kasi kung ano daw ang nangyari sa Maharlika funds, mga kababayan. So, ito po yung sagot. Kasi naman yan sa totoo lang, hindi naman kasi basta-basta na mag-i-invest ang Maharlika funds sa mga iba't ibang kumpanya na hindi sigurado. Ay mayroong pagsusuri yan. Sinisigurado kasi pera ng pamahalaan yan, mga kababayan. Correct me if I'm wrong. So, dahil dito mga kababayan, magandang news ito mga besa. Ito talaga si Pangulong Marcos Jr. Talagang nilalakan niya din mismo mga kababayan ay kung paano talaga i-handle ng maayos itong Maharlika. Nako, talaga naman basahin ko sa inyo, tapos panoorin nyo po yung sinabi ng TV Patrol. Okay, pakita natin ang mga highlights. Ayan guys search natin baka masampahan tayo ng kaso ng ng Tricom Committee mga besa. Tricom pala. Yung magpapakalat ka ng fake news, delikado tayo dyan mga besa. Sinabi po dito, tinanggap ng Synergy Grid Development Philippines Incorporation, which is ang SGP, ang alok mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bibilhin ng Maharlika Investment Corporation, which is ang MIC, ang 20% share ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Ano po ang kapalagayan nyo? Sabi ko sa inyo nagtatrabaho po ng palihim itong Pangulong Marcos Jr. Kasama po yung kanyang mga gabinete, yung mga naka-assign dyan sa Maharlika. Hindi po basta-basta ito. Sa mga nagtatanong, ito po. Ito yung mga kasagutan nyo tinatanong nyo yung Maharlika Investment Corporation. Ayan kayo talaga maghintay tayo. Hindi porke na itinatag ang Maharlika na yan kaagad-agad. Proseso po yan mga bis. Dadaan sa pagsusuri, hindi basta-basta pera ng yan ng pamahalaan. Akoy, nako. So ibig sabihin guys, nagtatrabaho ang Pangulo. Diba? Tinanggap. Congratulations. Biro mo yun, 20% share ng National Grid Corporation of the Philippines, which is ang NGCP. Galing talaga ni Pangulong Marcos Jr. Alam na alam niya ang ginagawa niya talaga yan ay para sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Wow. Galing talaga ng Pangulo. Magaling sa business talaga ito. Parang alam nyo guys talagang match sila ni President Trump. Business minded yan si President Trump. Business minded yan, the best. At saka si Pangulong Marcos Jr. Naganap ang agreement signing sa pagitan ni MIC President at CEO Rafael Consing Jr. at SGCP Chairman Henry C. Pag sinabi mong Chairman Henry C, pag-aari ng SM yan, mga besa, junior, sa Malacanang nitong Lunes, Enero 27, kahapon, ng hapon sa kainitan ng investigasyon ng House Committee on Legislative Franchise sa diumano'y questionabling pag-aari at pagkontrol ng mga Chinese businessman sa NGCP. Diba? Ay mayroong 40% ang pag-aari ng China diyan sa NGCP. Ngayon, kini-question kasi ng House Committee, mga kababayan, parang may paglabag sa batas. Saan ka daw makakita na ginawa mong chairman ang isang Chinese na supposed to be Filipino? Di ba? So, parang mayroong hukus-hukus. Hindi kaya na nagkakaroon po ng pag-i-spy sa loob ng Pilipinas.
Kasi mayroon daw laptop eh. Hindi ko alam guys kung anong klaseng laptop yun. But anyway, panoorin nyo na lang po yung hearing ng House Committee ng GRID. Ang nag-question yan si Congressman Luistro, mga kababayan. Pero alam nyo, no, itong 40% ng Chinese, na dapat ito na mga kababayan tanggalin, no? Ibigay ang pamahalaan na lang po ang hahawak, sa totoo lang, no? Ibigay na lang sa pamahalaan ng mag-manage ng 40% nila. 'Di ba mga bes? Dapat nga pure Pinoy dapat ang halos lahat na lang ng Pinoy ang hahawak diyan para sigurado. 'Di ba? Tuloy. Alam niyo naman siguro ang issue na 'yan, kumbaga diniligyan sa House Committee sa pamumuno ni Congressman Salceda, correct me if I'm wrong. Tuloy, pagmamayari ng SGCP ang 40.2% share ng SGCP ang power grid operation ng bansa at matapos ang ownership agreement, tig-isang board seat ng SGCP at NGCP ang ibibigay sa MIC shareholders. Diba social? Galing talaga ni Pangulong Marcos Jr. Guys? Gumagawa talaga ng kaparaanan. Talagang magaling sa business talaga ito eh. Magaling talaga siya eh. Bihira lang mga kababayan ang klaseng ganitong pinuno ng bansa. Yung mayroong ganitong klaseng skills, kaparaanan, nagsusolusyon, naghahanap talaga ng magandang pagkakitaan ng bansa. Di ba? Parang si Papa niya rin lang naman. Di ba? So dahil dito guys, once acquisition is completed, we shall be entitled to 2 out of 9 seats in the SGCP board after the total seats are increased from 7 to 9. At NGCP, the government gains representation through 2 out of 15 boards seats following an increase in the total seats from 10 to 15, sabi ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Ito naman si People's Tonight, kumaka Marcos wala bang nakalagay presidente? Yan People's Tonight. Wow. Social mga besa. Ito pa, yan 20% shares ng NGCP binili ng Maharlika Investment. Si Corporation. Sino may pakana? Si Pangulong Marcos Jr. Kayo naman talaga maganda yan. Dapat nga binili na lang ng pamahalaan yung 40% ng mga Chinese tanggalin na lang sila mga kababayan. Parang parang may hukus-hukus. Tingnan nyo, may nahuling 2 Chinese na spy. Kasabwat yung 2 Pinoy. Napanood nyo ba yun? Hindi ko na in-upload. Nako. Anyway, ayan congratulations everyone. I know it wasn't easy. I think in the end, we found a good solution to everyone's concern. Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung iba, hinuhusgahan ng Pangulo. Sinabi pa nila noon, baka mauwi lang din daw sa wala. Itong daw yung Maharlika Investment na ito, mga kababayan. Sinabi pa ng mga anti-Marcos kamo. Sabi nila, yan, baka malugi. Ayun ang pagkakaalam nyo. Malulugi ang Maharlika Investment kung ang umupo ay sugapa sa pera, mahilig magbulsa. Pero itong Pangulo na ito, nako, bilyonaryo yan, hindi na kailangan ng pera. Mangulimbat, hindi na, hindi naman talaga. Hindi na kailangan ng pera. Maraming pera yan si Pangulong Marcos Jr. Since pa na hindi pa naging Pangulo ang ama niya. Mayaman ng mga yan, kaya no need. Ang kanyang trabaho lang ngayon is para sa mamamayang Pilipino kung paano niya ayusin yung mga dumi ng mga iniwan ng mga nakaraan. Yan nga nakita nyo yung isang video na pinost ko. Yung mga ibang project ng mga PAS admin mula kay Aquino hanggang kay Digong. Ang daming na hindi natapos siya nung nagtapos, si Pangulong Marcos Jr. Kaya nga sabi ko, naglilinis siya ng dumi. Pasalamat nga kayo mga anti-Marcos Tinuloy niya yung mga unfinished project ng past administration. Hindi tulad ni Cory Aquino.
pinatinggan niya yung BNP, yung Bataan Nuclear Power Plant, tininggan niya. Supposed to be, ano na yun eh, dapat umaandar na yun para mapakinabangan ng mamayang Pilipino. O, ano sabi niya? Ayaw niya daw maalala yung dating Pangulong Marcos Sr. Grabe. Samantalang hindi naman pera ni Pangulong Marcos Sr. yon. Yung pinagawa niya yung BNP na yan, pera ng taong bayan. Dapat doon lang sana tumingin si Cory Aquino. Kung talagang mahal niya ang mamayang Pilipino, kayo talaga. Oo. So dahil dito guys, titingnan natin yung mga highlights, okay? O, yan o. O. Si CEO, ano yan eh, Kunsing. Ito pa. O, yan o. Oh, wow. Social. Sabi sa inyo mga kababayan eh. Galing talaga ni Pangulong Marcos Jr. guys ha. Magaling talaga leader ito. Ha? Napakagaling niya makipag-usap sa mga malalaking businessman. Sa buong kapuluan ng mundo. Totoo 'yun. Bakit sinabi kong kapuluan ng mundo? Eh di ba pag nasa international ito, kausap niya yung mga sikat na mga malalaking business leaders sa buong mundo, mga foreign, ayan. Kaya ang daming business investment na pumunta rito sa atin, nag-i-invest dito sa atin dahil sa galing niya mamuno, makipagdialogo. Ay, sus Maria. Kaya nga sabi ko, bihira ang ganitong klaseng pangulo na namumuno ng bansa. Tingnan nyo, real talk po tayo. Nagiging maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Ikumpara mo sa mga nakaraan. 'Di ba? Tulad na lang ng yung war on drugs niya. Mayroon nakikita niya ba na violation against the ibig sabihin human violation? Wala. Bilang lang sa kamay. Unless lang pag nanlaban. Pero hindi kasing dami ng namamatay ng war on drugs ni Digong. Anong nangyari? Low crime. Isa pa yung ekonomiya ng bansa. Lumalaban sa Southeast Asia. At nakikita ng buong mundo. Lumalago tayo. Number 1 tayo sa sa manufacturing. 'Di ba? Binalita pa ng UN, very strong, isa sa pinaka-strongest na bansa pagdating sa paglago ng ekonomiya ang Pilipinas. May video tayo diyan. 'Di ba? Sa panahon ni Digong, mayroon kayo bang naririnig na ganyan? Wala. Tingnan nyo sa war on drugs niya, pagsubo sa mga illegal na droga, nako, gabol to, mga kababayan na nakumpiska. Gabol to, grabe ang tindi. Milyon-milyon. Ito, pagpasok pa lang ng 2025, ay nako, naloko na. Ang daming nakumpiska. Nangyari ba yan sa panahon ni Digo? Wala as in, wala tayong nakikita mga ganyang gabulto. 'Di ba? Kasi wala naman wala naman nag-operate, nahulihin sila. Kasi 'di ba sabi ni Police Colonel Arcierto, paano may nahuhuli ng mga drug lord, mismo si Digong ang protector. Kayo naman, 'di ba? Si Pangulong Marcos, tingnan yung mga nahuhuli, gabulto, grabe, antindi mga kababayan, So ano po ang kapalagayan nyo? The best talaga si Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Binili ng Maharlika Fund, Maharlika Investment Corporation ng 20% sa NGCP. 'Di ba? Congratulations naman sa atin. At least nakikita nyo ngayon kung saan niya dinala ang pera ng bayan. Kayo, hindi tulad ng iba dyan, ginastos. Na walang sapat na resibo. Hindi mo alam kung saan niya pinaglalagay. Pundo niya. Kaya nagkanda isyo-isyo. Ngayon, pag sinita mo, siya pang galit. Kung ano pinagsasabi sa social media. Pag namatay raw siya, patayin din si Pangulong Marcos Jr., si Speaker, tsaka si First Lady. Biro nyo yun. Nasisira ng bait. Kasi, nasasakuti Ngayon, alam nyo, lagi kong in-include dyan yung mga issue na yan. 'Di ba? Kasi wala silang kwentang pinuno ng bansa. Taas pa naman sila ang taas pa na mga matataas na pa naman na opisyal ang mga yan.
Di ba? Tulad ni Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo, ang galing. Wala na lang ginawa ito kundi magtrabaho at naghahanap ng pagkakitaan ng bansa. Ay nako, ewan ko na lang. Ano pa ang masasabi mo dito sa Pangulo na ito? So yun guys, ako, ay nako, basta importante, kung ano po ang magandang mga programa, sa Marcos administration, lagi natin i-spread dito. So yun guys, panoorin nyo itong sinabi ng TV Patrol para kompleto detalyado itong tungkol dito sa Maharlika investment na ito dito po sa NGCP. Maraming salamat guys sa inyong watching. See you again. Bye and babus. Don't forget to like, hit the button bell para laging updates. Okay? Follow me guys. Eto na. Tinanggap ng Synergy Grid and Development Philippines ang binding offer ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Maharlika Investment Corporation o MIC para sa 20% pagmamayari sa National Grid Corporation of the Philippines. Sinaksihan mismo ng Pangulo ang paglagda ni na MIC President and Chief Executive Officer Rafael Consing Jr. at SGP Chairman Henry C. Jr. sa Malacanang ngayong araw. Hawak ngayon ng SGP ang 40.2% ownership interest sa NGCP. Dahil po sa kasunduan, magkakaroon ng gobyerno ng kapwa tig-2 board seats sa SGP at NGCP. Layon din ng pamumuhunan ng MIC sa NGCP na magkaroon ng mas malaking impluensya sa isa sa pinakamalaking power infrastructure sa bansa.